Welcome po sa ating 7 minutes prayer devotion. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Sapagkat pag gumising lang tayo na may kalakasan, ay napakalaki na itong biyaya. Kaya ang topic po natin ngayon, nating tatalakayin ay tungkol sa blessing. Basahin po natin ang nakasulat sa Salmo 1, versikulo 1 hanggang 2. Sabi diyan, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." Okay, pag tinignan po natin at meron tayong devotion sa Bible from Genesis po hanggang Revelation, verse 7, ay makita natin doon ang blessing na palaging nasasambit sa Bible. Anong ibig sabihin nito? Definitely po ay given na sa mga Kristiyano ang blessing. John 10:10, "I give you eternal life and abundant life. My God will supply all your needs." And lahat na yata ng ating pangailangan, all these things shall be added unto you. Kaya lang bakit may mga Kristiyano na tila baga yaong mga blessing na inaasama-sama nila, yaong mga prayer request nila na kanila pong dinudulog sa Panginoon ay hindi nangyayari. Ano ang kadahilanan nito? Sa Biblia po ay meron tatlong napakagandang blessing na binibigay ang Diyos. Ang una po dyan ay yung tinatawag na commanded blessing. Sa Deuteronomy 28 verse 8 ay sinasabi dyan na God commanded the blessing. So, sa kanyang mga anak, kahit hindi mo pa po yan, ine-expect God will command that blessing. At ito po ay ginawa niya sa mga Israelita. At ako po naniniwala bilang mga sabi nga ni Christian nation, tayo rin po ay mayroong pribileyo ng commanded blessing. Pangalawa po na blessing na sinasabi ng Bible ay yung tinatawag naman nating overtaking blessing. Na meron ka pa ay meron na naman. Para bagay yung biyaya natin financially na as a Christian, salamat sa Diyos na nararamdaman natin na kahit maliit ang ating kinikita, but still ay sunod-sunod, dire-diretso at walang pagkukulang. Bakit? Meron mong tinatawag na overtaking blessing. Alam ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. At ang pangatlo na napakatinding blessing na binibigay ng Diyos sa atin ay itong tinatawag na overflowing blessing. Sa Luke 6:38. At itong overflowing blessing ay siksik na, liglig pa at umaapaw. So saan ka pa? Magi ka ng Kristiyano, maglingkod ka sa Panginoon. Gawin natin ang ating trabaho bilang mga Kristiyano ay maging seryoso tayo. Do it for the glory of God. Ngayon, ano po ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon? Sa Biblia po kasi, napakalaga ang tamang paglilingkod. Sabi doon sa binasa natin, meron na mga panuntunan para tayo po ay tawaging blessed or pagpalain. Ang una doon na sinasabi ay sa verse 1, hindi ka lumalakad sa payo ng masasama. Na ibig sabihin, kung alam mo na unbeliever o whatever, ay we prepare na pakinggan natin ano yung advice ng ating pastor, ng ating mga elder, at lalo-lalo po ng mga magulang na Kristiyano. At sabi pa dyan, hindi tayo tumatayo sa daan ng makasalanan. Ibig sabihin, do not equal yoke with unbeliever. Kung kasamaan din lang ang dadalhin, lalo na po sa mga kabataan, ay huwag na tayong sumama doon. At ang pangatlo doon na sabi, hindi nauupo sa mga chismusa or chismus o marites na tinatawag ngayon. Bakit po? Tandaan po natin, kapag ang kausap natin ay medyo mahilig sa siyete at mahilig manira ng ibang tao, tandaan natin, pagtalikod niyan, tayo naman ang sisirain. At ano pa ang sabi diyan? Na ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Alam niyo po, sa tuwing nagdi-devotion po ako sa Bible, throughout the Bible, na from Genesis to Revelation, abay nakakatuwa po kapag matagal ka na nagdi-devotion, parang nakikita mo na video na ang tinitingnan mo. Bakit? Nakikita mo na po una ang istorya, pangalawa ang mensahe,
at ano ang decision mo para i-apply ito. At panglima na sinasabi dyan ay tayo po ay dapat nagbubulay-bulay sa kautusan araw at gabi. Kumbaga si Daniel ay nananalangin, hindi siya takot doon sa pananakot ng hari sa kanya. Sa atin po, ito po bang pananalangin ay parang normal na sa atin o napipilitan lang tayo? Tandaan po natin, ang ating pong panalangin ay ito ang paraan para tayo ay mag-communicate sa Panginoon. Sapagat sabi natin, with more prayer, there are more power. So, no prayer, no power. At tandaan po natin, ngayon, itong mga formulang ito para tayo ay bless? Ano ngayon ang purpose ng blessing? Sabi po ng Bible, ang purpose po ng blessing is to bless others. Ano ibig sabihin? Dapat po makita sa atin sa buhay Kristiyano na tayo ay anak ng Diyos at meron tayong distinction. Hindi tayo sumasang-ayon sa prinsipyo ng mundong ito. Hindi tayo na-influensya ng mundo. Ewan ko po ba kung sino po sa inyo ang nagtitiktok pa dyan. O, dapat po, iba naman ang ating ginagawa na habit forming. At napakaganda po kung tayo ay, sabi nga dyan, we meditate day and night. At hindi lang po, ang purpose po ng blessing is to bless others. Para po itong solar lights, na ang solar light ay ang source niya ng power ay galing sa araw. Subalit pag ito po ay nangyari na sa solar at mayroong baterya, abay ito ay nagbibigay liwanag sa kadiliman. So, at ano po ang ultimate na purpose ng blessing? Sabi po dyan sa Revelation 7:12, ay ang ultimate purpose of blessing is to bless God. Para pang nakita po nila na kakaiba talaga ang pagiging Kristiyano natin at kakaiba ang mga prinsipyo na ginagawa natin at ibang-iba tayo sa iba, ay mapupuri ang ating Diyos. Tandaan po natin, sabi nga natin, maraming taong hindi nagbabasa ng Biblia. Tayo ang binabasa nila. Ngayon ang tanong, tayo po ba ay nagagiging pagpapala sa kanila? And tandaan po natin, merong babala ang blessing. Sabi po sa Malakay, chapter 2, verse 2, ay tandaan natin, lahat ng blessing na ito ay mawawala at i-curse ng Diyos sapagkat tayo po ay hindi tumatalima sa kung ano ang tama sa Kanya. Ang sabi diyan, if you will not hear and if you will not lay it to heart, o sa puso, hindi mo sa puso, mga prinsipyong ito na ituturo ng Biblia, sabi diyan, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, will even send a curse upon you, and I will curse your blessing. Ganun po yun. Bakit? You are not giving glory to God. So, tandaan po natin, at stake na, given na ang formula ng blessing. Ang tanong, tayo po ba ay nagiging pagpapala sa iba at nagbibigay kapurihan sa Panginoon? Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, sa lubang makapangyarihan, salamat po sa aming devotion na ito. Pagpalain niyo po at may apply namin sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen.